Low, low, low. Ma-check. Hello, magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po tumayo. Sabi po sa awit 100, 1 to 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siya'y kusa. Lumapit siya sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Yan po, umawit po tayo na may kagalakan at tuwa. Yan. Ikaw ang aking Diyos, Panginoong Yesus. Ang puso ko'y sumasaya sa tuwing pinupuri kita, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing ika'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Yesus. Kung ikaw may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Sa kanyang pangako, tayo'y makakaasa. Kanyang ililigtas. Ang puso ko'y sumasaya sa tuwing pinupuri kita, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sumasigla sa tuwing ika'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, Panginoong Yesus. Kung ikaw may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Sa kanyang pangako, tayo'y makakaasa. Ano to niyang tapat, kanyang iniligtas.
aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy halagaan. Katulad ng pagsikat ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Makalapas sa ugat ng aming labi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay maya'y naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan ihapon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. O Diyos. Yes, hallelujah, Panginoon. I worship, Panginoon. Yes. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasanin ay naglalako sa ating pagtatagpo. Ang puso at buhay sa'yo iaalay.
Batiin po natin ang isa't isa. Welcome po natin. Welcome sa iyong kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalong ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus, sadya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome sa iyong kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalong ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus, sadya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Tayo na po yung umupo. Tinatawag ko si Chair Edith para sa tiles in open. Sige, tayo po ay una sa lahat, salamat po sa ating lahat na nandito tayong lahat bilang papuri at pagsamba sa Kanya, mga awitin talaga nagbibigay sa atin ng kagaanan sa ating puso habang tayo maawit, alam natin na kasama natin siya sa tagumpay at hirap. Kaya masarap umawit ng umawit sapagkat yun po ay pagmamahal din sa Kanya. Pagmamahal. Pag-utos niya ay mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, yun ay talagang iano natin sa ating puso at isip bilang pagsamba, pasasalamat sa Kanya. Napakasarap po magpuri, mag-aawit ng bawat isa na nandito sa ating lahat. So, tayo ay magbabasa ng ating salita, Kawikaan 3, verse 9. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sige po, pasok po. Salamat, mga bata. Sige po, salamat. Okay. Dito po sa ating nabasa, ito'y pinakamahalaga na isang utos sa atin bilang pagpapasalamat din sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkaloob niya sa atin. At lahat ng ito'y ay tunay na dapat sa ating binasa, isang paglilingkod at pagmamahal din sa Kanya na magbibigay tayo ng best offering. Anything, maliit man o malaki, na talaga ito po'y nanggagaling sa ating puso. Yun ang paghahandog sa Kanya bilang pagmamahal, pagsunod. Kaya, mapasalamat tayo sa biyaya at pagpapala, lahat ng ito ay galing sa Kanya. At tayo rin magbibigay ng kaunting halaga pagkat yun ay pakikita natin na tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga po, ito po ang aming, sa ating iglesia din po na makakatulong sa bawat isa sa atin para tayo lumago pa rin ang ating iglesyang ito. Alam namin, pinapanalangin na talaga bawat isa sa amin ay talagang lalago ito at lalaki. Kaya pinapanalangin din po namin ito sa inyo, Lord God. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Jehovah Jireh.
grace for me, Jehovah Jireh, my provider, Jesus is sufficient for me. My God shall supply all my need, according to riches and glory. She will give angels change over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Ang announcement po natin sa JTT worship service, yan po. Ang service po natin, every Sunday po, 10 a.m. po hanggang 12 ng hapon, yan po. And then sa prayer meeting naman, every Wednesday, yan po. Kung gusto po nyo pong may mga prayer po kayo, something ganyan, gustong ipanalangin, ganyan, yung mga magulang, may sakit, ganyan, yan po. Pwede po kayong maten ng Wednesday. Yan po. Ang oras po ay 6 hanggang 9 p.m. ng gabi. And then sa discipleship naman, every Saturday po, yan, kung gusto niyo po mahulma or may malaman, ganun, yung pagka-Christian, yan. Attend po kayo ng 4 p.m. hanggang 6 p.m. Yan po. And then sa po, KTCS Church need more volunteers. Yan po. Yung kung may po kayo, gift or maganda ang inyong boses o may alam kayo sa mga music, yan po. O kaya sa tech, yan. Kailangan po sa JTCS, yan po. Lalo na sa PowerPoint, mag-operate, yan po. And sino po yung mga dyan, IT or may alam sa computer, yan po. Kailangan po namin sa JTCS church service po. Yan. And scripture reading. Yan. Tayo po tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Yeah. Scripture po. Kawikaan 3 hanggang 11 hanggang 12. Yan. 11. Ang aking anak ay ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitiin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. 12. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Yan po. Yan. Tayo po yung po. Tinatawagan ko na po si Pastor Benny para sa salita ng Diyos. Morning po. Last time, third Sunday tayo muli nagkita noon. That was June. Third Sunday ng June, ngayon naman ay July. God is good. And all the time. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa dakilang kapangyarihan mo na siya nagbubuklod sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin ng pribileyo, ang opportunity nito, Panginoon, ang katulad dito upang kami, Lord, ay magpatuloy sa pananambahan at makinig ng salita mo. Salamat, Panginoon, sa bawat anak mo na nandito na nagbigay, naglaan ng oras, panahon,
lakas upang patunay sa iyo, Panginoon, ang pagmamahal nila sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa aming presensya, sa presensya ng bawat isa, at bigyan mo sila, Panginoon, ng kaunawaan, talino, na lubos sa maunawaan nila, Panginoon, ang pakinig ng salita mo. Let the manifestations and the double portions of anointing of the Holy Spirit be upon us. Salamat po, Lord. Ito ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, dito sa during 90s, ang 20% ang naging problema po ng United States patungkol po sa kanilang mga kabataan. After 300 years na discover ni Christopher Columbus ang Estados Unidos, they become strongest nations in the whole world. Yan. Strongest nations sila when it comes to economy, strongest nations sila when it comes to military. Malakas silang bansa after 300 years. Pero meron silang isang pangunahing problema. At yun na yung kanilang mga young people, yung kanilang kabataan. Ang sabing gano'n, ng survey last 1990s, 20% ng kanilang kabataan ay nagkakaroon sila ng problema at ito ay napapariwara. Alam niyo po kasi, ang isang problema po sa Estados Unidos ay yung katotohanan na wala silang oras sa kanilang mga anak. Di ba nakita niyo yung mga artistang babae, di ba? Na mukha nila, sila. Pero tignan niyo mga kamay nilang papangit. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi uso katulong doon. Kasi ang gusto talaga doon, kahit na sila'y mayaman, ay sila pa rin nagtatrabaho sa kanilang bahay. Doon, wala silang oras para sa kanilang mga young people, sa kanilang mga anak. Uso sa kanila yung mga maliit na bata, iiwanan nila yan sa daycare ng umaga. Then after noon, sa hapon, binabalikan po nila yan. At ang yung mga young people sa kadalasan na wala nagbabantay sa kanilang bahay dahil nga busy sila sa pagtatrabaho. At yun ang isa sa nagiging dahilan. Sa ngayon, almost 40% po ang problema na nila sa young people. Alam niyo kung bakit? Ang mga bata po doon, hindi pwede paluin. Kapag pinalo mo mga bata doon, magsusumbong ito sa kinaukulan at mayroong pupunta sa iyo para iko'y kasuhan. Sa atin, di ba, sa DSWD, kapag ginulpi mo ang bata, pupuntahan ka ng DSWD. Sa kanila hindi. Pagsalita mo lang, murahin mo, paluin mo anak mo, may kakulang parusa to. At yun ang isang bagay na naging problema na yun. Sobrang human rights. Bawal masakit ang mga bata, bawal paluin sapagkat may kakulang parusa dito. Sa atin hindi, pwedeng paluin ng bata. At yun ang isang bagay na naging problema na until now, almost 40% na kanilang mga youth, na kanilang mga young people ay napapariwara. Dahil doon sa katotohanan, yung kanilang trend, yung kanilang sobra pamamalasakit daw sa mga kabataan ay umahantong minsan sa hindi rin magandang kinatnam. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatan po nating balik. Ito lang yung title, bro. Verse 1. Yan. Pabalik. Balik daw, balik. Yan. Baliktad pala ito, pabalik. When God corrects His children. Na ang Diyos, sabing ganon, ay kinokorek niya ang kanyang mga anak. Kagaya po ng binasa natin kanina na po. Sabi, here's a message for the family of God. Ang mensahe daw nito ay para sa pamilya ng Diyos. This text has to do with the family business. Ang tekstong ito na ating binasa ay may kinalaman sa family business. Every child of God should heed this call. Ang bawat anak ng Diyos ay tumalima sa pagkakatawag na ito. Here are 3 important questions for the family. Meron tayong 3 important questions na tatalakayin sa umagang ito. Number 1, how does one get into the family of God? Paano ba na
magiging ang isang tao, paano siya magiging kapamilya ng Diyos? Paano siya mapapaloob doon sa pamilya ng Diyos? Why does God disciplines family? Bakit ba dinidisiplina ng Diyos yung kanyang pamilya? And thirdly, what delights God about His children? Ano kinatutuwa ng Diyos patungkol sa kanyang mga anak? Let's consider this important question. Sabi, considera natin yung mga katanong ito. And let's take a look. Number 1. How does one get into the family of God? Papaano ba ang isang tao ay mapabilang sa pamilya ng Diyos? Alam natin, sabing ganon, we are not naturally God's children. Kung tayo naturally ay anak ng Diyos. Sabing ganon, nilikha ng Diyos, Eva at Adan, they were created by God. They are belongs to the creator. Sabi, heavens and earth, tapos sabi, He created animals under the sea, and He created animals, diba, sa mga lupa. And after that, sabi nga nun, kinreate ng Diyos si Eva at Adam, and that is belong. Eva at Adam was belong to the creator of God. Walang sinabi sa Bible na si Eva at si Adan ay anak ng Diyos. Meron ba kayo mababasang verse sa Bible? Sabi ng Diyos si Eva at si Adan ay anak ng Diyos. Wala. Kaya nga sabi nga nun, ang mga tao ang gumawa ng Diyos sa isang debate. No? Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi, we are not naturally children. Hindi tayo talaga naturally anak ng Diyos. Sabi, why? Because we are all sinners. Sabi ng Romans, nawawala na ako. We are not naturally God's children. Sabi ng Romans 23, sabi nga nun, ano sabi? All have sinned and come short to the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Hindi tayo pamantayan ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, kung ang Diyos ay banal, dapat banal tayo. Hindi nga Malinaw ang sinasabi ng Bible na lahat ng tao ay makasalanan. Sabi nga, yung isang sanggol daw, nasa sinapupunan pala ng tiyan ng kanyang ina, ay may kasalanan na. Minana niya ito kay Eva at Adan. Yung kasalanan na pumasok sa magitan ni Eva at Adan, ang lahat ng tao, lahat minana natin yung kasalanan yon. Yang sabi, malinaw na sinasabi ng Bible, we are not naturally God's children. Why? Because we are all sinners. Lahat tayo ay makasalanan. We are by nature God's enemy, sabi Romans 5:10. No? Nawala yata. Hindi, isa pa. Ayun. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa magitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay namatay. Sabi nga ng first phrase, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Sabi, we are all enemies of God. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Di ba? Makita nyo, di ba? By the nature of man. Ang yung rebellious na nasa nature ng tao Pansinin nyo, di ba? Sa Revelation chapter 11, di ba? Ang mga tao ay nagkaisa para gumawa ng Tower of Babel. Nakuha natin, di ba? Gumawa sila ng Tower of Babel at tapos ano nangyari? Dahil gusto nilang abutin ang langit, nagkaisa sila, dahil sa mentality na rebellious sila against God, di ba? Pinag-scattered sila na, di ba? Tatandaan nyo? Di ba? Nung panahon ni Noah, di ba? Nangangaral si Noah. At dahil sa kasalanan ng mga kaya nga napaaga ang mass destruction ng ginawa ng Diyos noon. Alam niyo kung hindi po ginawa ng Diyos ang mass destruction noon, baka napaaga din ang pagdating ng Panginoon Jesucristo kasi nagbumultiply. So kinat ng Lord ang mga tao noon at itinira niya, ni-reserve niya ang pamilya ni Noah. So why? Because by nature, we are God's enemy. Tayo ay kaaway ng Diyos. Alam po ba natin yun? Kaaway tayo ng Diyos. And definitely, by true means, God's love meet us where we are. Romans 5:8. Ngunit ipatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Sabi nga nun, sabi, God loves meet us where we are. Tayo
tinatagpo tayo ng Diyos nung tayo ay mga, ang sabi nga, number 1, while we were yet sinner, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano sinasabi niya Romans 5:8? Nung makasalanan tayo, isang bagay, sabi ko nga sa inyo, ay yung kalikasan, yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya, makakarakterize natin yan, yung Kanyang katangian na pinapahalaga niya isang bagay, yung katotohanan na laging in-illustration sa inyo. Kung ako halimbawa ang Diyos again, di ba gumawa ang Diyos ng isang heaven at isang earth? Tatandaan niyo, di ba? Ilang beses ko sinasabi sa inyo, di ba? Inilagay niya doon si Eva at Adan. Tama, mali. At sa una pa man, nakita niya, by technicality, alam niya, future, nakita niya, nagkasala si Eva at Adan. And alam niya, in the near future, magkakaroon ng isang bagay, ang tawag dito, magkakaroon ng isang bagay na, ang tawag sa Tagalog to, yung kanyang anak ay, maikukumit niya. So therefore, kung ako ang father, ang gagawin ko, hindi ko napapahintulutan na dumami ang mundo sa magitan ng unang earth na ginawa ko. Ang gagawin ko, gugunawin ko yung earth na yan, at gagawa ako ng lalagay ko si Eva at Adan at pababantayan ko nato sa mga angel ng gano'n ay hindi na magkasala. Nang sa gano'n, ang aking anak na si Jesus ay hindi makompromiso. Nakuha niyo po? Pwede mangyari yun eh. Alam natin walang posible sa Diyos. At alam natin, hindi natin alam yun. Sa ngayon, pa ating panahon, nakakaalam na ng Diyos, pwedeng gawin ng Diyos yun eh. Ay, teka, sisirain ko yung earth na ginawa ko. Gagawa uli ako ng panibagong earth. Gagawa uli ako ng tubig. Gagawa uli ako ng mga bundok. Gagawa uli ako ng mga hayop sa tubig, hayop sa lupa. Gagawa ako ng Garden of Eden. At lalagay ko uli si Eva at Adan. At pababantayan ko niyan sa mga guardian angel ko. Sa ganun, hindi na muli magkasala sila at hindi na makompromiso yung aking anak. Nakuha niyo po, pero hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi binibigyan ng Diyos ng halaga kung anong bagay ang kanyang ginawa. Hindi na initsipera. Bagamat nagkasala si Eva at Adan, binigyan ng importansya yung pagkakagawa niya kay Eva at Adan. Binigyan niya ng importansya yung pagpaparami ng tao nung kapanahon noon at dahil doon, alam niya na mga tao ay mapapahamak. Alam niyo ba, anghel, ginawa hindi para sa tao. Ang impyerno ay ginawa hindi para sa tao. Ang impyerno ay para kay Satan sa mga falling angel. Yun nga lang dahil sa kasamaan ng tao, dahil sa impluensya na ginawa ng demonyo sa mga tao, dahil sa rebellion ng mga tao sa Diyos, walang paglalagay ng Diyos eh. Walang option, kundi ang kanyang option, ang lahat ng makasalanan ay mapupunta. So, anong ginawa niya? Sabi, while we were yet sinner, Christ died for us. Nung tayo makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. Why? We were reconciled to God by the death of His Son. Alam niyo po, si Jesus ang nagbigay sa atin ng reconciliation between God and man. Ang sabi nga ng Bible, yung dating relasyon ni Eva at Adan sa Diyos, naputol yun eh. Nung pumasalanan ako nyo, kaya nakakausap ni Eva at Adan ang Diyos, nakakausap na directly ang Diyos, true boys, kasi nga wala pang kasalanan eh. Pero nung pumasok kasalanan, nahati, nagkaroon ng gap between man and God. At ang sabi ng Bible, nung namatay si Kristo, ang pangunahing objective, purpose si Kristo, sa kamatayan niya sa krus, yung relasyon ng Diyos at sa tao, inireconcile niya, muli niya pinagbati ang Diyos at ang tao. Siya nagmistulang tulay. Ang sabi ni John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto my Father except by me. Walang makakapunta kung daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakatama kundi sa magitan ko. So siya naging tulay. Siya nag-reconcile between God and man. Kaya ang sabi nga ng, through the death of Christ. Kaya nga, alam mo, isa po bagay na lagi kong inyo, yung significance ng kamatayan ni Jesus. Kung ilan sa atin ay tumanggap kay Jesus, pero hindi natin significant, hindi natin inaalala yung importansya ng kamatayan niya, baliwala ang pagtanggap sa Kanya.
dapat as a Christian, dapat we already accept Christ, dapat makita natin yung significant, yung kahalagahan ng kanyang kamatayan sa krus. Biro mo, ibinigay niya yung kanyang buhay para ang tao at ang Diyos ay mag-reconcile. Nang sa ganun ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung kamatayan ni Jesus, ilang beses ko sinasabi sa inyo, ang naging susi sa atin kung kaya tayo naligtas. Alam niyo nung malita ko, no? At lumaki ko, alam niyo na, sa religion na dogmatic, nakandado, sarado. Alam niyo na, ibig kong sabihin, ano? Lagi sa akin pinapaalala ang nanay ko na si Jesus ay namatay. Alam ko yan, ganun. I know that Christ was died on the cross by church history, by religious. Hindi ko pa alam yung significant nito eh. Alam ko si Jesus namatay sa krus. In fact, dinadaos natin pag Holy Week, di ba? Meron kami minsan sa Pasig, meron tinatawag na salubong. Ang madaling araw na linggo, dun sa Meralco, dun sa rotonda ng Pasig, along daw yung Meralco, puntang Sagad, dun nagsasalubong. So kada umaga, sinasama ko ng nanay ko doon. Sabi, nak, ayan, nabuhay na. Wala ko alam noon. No? Kapag minsan nga, kapag may sakit ako, nagkukumbulsyon ako, lahat ng santo tinatawag ng nanay ko. Santa Maria, Santa Clara, San Pedro, San Lucas, kung sino-sino, hindi ko makapila. Hindi ko pa kasi alam yun eh. Finally, na lumaki, sabi ko sa nanay ko, Nay, isa lang, tatawagin mo, si Jesus. Sapagkat si Jesus ang namatay para sa iyo at si Jesus ang nag-reconcile sa tao at sa dahil dyan, nagkaroon ng kaligtasan tao. Sabi ng letter C, we entered the family of God through being a Christian. Sabi ng John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat at tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Malinaw. Malinaw yun daw na tumanggap sa Kanya tanampalataya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi nga noon, we entered the family of God through being a Christian, through receiving, no? Sabi nga noon, through receiving, sabi nga nung lahat ng tumanggap sa Kanya. We become Christian by receiving Christ, sabi ng John 1:12. Kaya doon tayo ay naging Kristiyano sapagkat tinanggap natin si Jesus. Kahit na tayo lumaki sa isang religion na kahit na tayo, araw-araw tayo nagsisimba sa JCTS, umaati ng service, ng prayer, ng Bible study, hanggang hindi natin tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon sa tagapagligtas natin, we are not belong to the family of God. Malinaw sinasabi na isang requirements para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Sabi, subalit ang lahat at tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan na ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Hindi ako may sabi po niyan. Ang may sabi po niyan ay ang Bible. Hanggang hindi mo tinatanggap si Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas mo, kailanman hindi ka mapapabilang. Paano? Tatay ko, pastor, di ako. Pabilang na rin sa pamilya ng Diyos, hindi. Paano? Nanay ko, diakono, diakonesa, no? Ang mga pamilya ko, workers sa simbahan. Lumaki ko na sa school. Di ako sa pamilya ng Diyos, hindi. Hindi po. Kahit ka sa simbahan, tatay mo pastor, kahit nanay mo diakonesa o mga workers sa simbahan, walang sabit sa Panginoon. To become a Christian, it's a personal relationship to God between you and ngayon, lahat ng ay pinagkalooban niya ng karapatan maging. Have you been a Christian? Kristiyano na po ba tayo? Tandaan po natin, no? Ang pagiging kapaloob sa pamilya ng Diyos ay hindi po yung tayo ay nakakakilala lang kay Kristo. Si Noynoy, kilala mo. Si Digong, kilala mo. Si BBM, kilala mo. Tanong, kilala ka kaya ni BBM? Hindi, di ba? Para makilala ka ni BBM, magkaroon ka ng personal attachment sa Kanya. Tama po ba? Ganun din ang Diyos. Alam natin, kilala natin si Jesus. Alam natin na si Jesus
Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng tao. Pero tandaan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, yun lang mga tumanggap sa Kanya na nanampalataya ay napabilang sa anak sa pamilya ng Diyos. Number 3, why does God discipline His children? Dito na po tayo papasok. Bakit ba dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Why? Sabi, my son is the chastening of the Lord. Anak ko, huwag mong baliwalain ang correction ng Panginoon. Alam niyo po, kung pag-aaralan niyo mga Old Testament, meron pong mga ginagawang correction ang Lord sa mga lingkod niya. Tatandaan po natin. Kay Moses, akala ni Moses, tuntua siya. Akala niya, nagmamarcha na sila ng mga Israelites papunta doon sa Promised Land. Tutuwa si Moses Kasi pinangako sa kanya na Promised Land, makikita niya with his naked eye. Pero yung inaasa niya, ni-expect niya na mapapabilang siya kila Joshua sa lahat ng mga Israelites na makapasok sa Promised Land, bigla nung siyami. Sabi, hindi ka makapasok, Moses. Bakit? Kasi nga, nagkasala si Moses. Kinurek siya ng Panginoon. Anong correction sa kanya? Ba't hindi nakapasok si Moses sa Promised Land? Ano dahilan? Di ba anong dahilan? Di ba pinukpok niya yung bato? Sabi ng Lord, sige Moses, sabi ng mga Israelites, Moses, dinala mo kami dito, mamatay na kami sa uo. Sabi ng Lord sa kasi ikaw, sabi yung bato. Sa sobrang galit ni Moses, pinukpok niya yung bato, di ba? Nakainom nga sila lumabaga, tubig. Pero mayroong correction na binigay sa kanya ang Diyos. At alam natin yung correction na yun ay hindi siya napabilang sa pagpasok. No? May plano pa rin sa kanya, Lord. Kasi kung pag-aaralan yung buhay ni Moses, isa sa isusugo ng Diyos sa Revelation chapter 11. So may plano pa rin ng Diyos. Sabi, those in God's family must expect chastening. Sabi, yun daw pamilya ng Diyos, kinakailangang umasa sa kanyang correction. Pansinin niyo to, no? Kapag kayo ay walang naranasan na correction mula sa Diyos, tandaan nyo, baka kayo ay hindi anak ng Diyos. Sino dito kadalasan na alam natin na pinalo o pinapalo ng Lord? Ako po, naranasan ko ng paluin ng Lord. Kadalasan ng Lord ganito. Sa unang pagkakataon, in-exaggerate ko lang to para makuha natin yung pinaka-point na po. Kasi sa unang pagkakataon, ang Diyos, pitik lang tayo sa tenga. Pipitingin ka sa tenga, uy! Mali ang ginagawa mo. Ayaw mo. No? Gagawin ng Diyos, papaluin ka. Ayaw mo pa rin hanggang sa mangyari. Tadyak na abuti mo sa Lord. No? Kadalasan po, tingnan nyo, lahat ng mga host sa hospital, yung pinaka-final death, yung ginawa nilang tadyak na inabot nila sa Panginoon, finally, pagdating nila sa hospital, ano pangunahing nadidig natin sa kanilang mga bibig? Yung kanilang reconciliation sa God. Lord, kung pagagalingin mo ko, tanda mo, magbibigay na ako sa gawain mo. Lord, kung pagagalingin mo ko, maglilingkod na talaga ako sa iyo. Lord, kung pagagalingin mo ko, magpo-full time na ako talaga. Talagang gagawin mo kasi nasa at the end of ka na ng buhay mo So, kailangan maranasan mo pa ba yung mga bagay na yun para lamang tumugon ka doon sa pagkatawag sa iyo ng Lord. Diba sabi ko nga sa inyo, no? Ayoko po magpastor. Mahirap ang pastor No? Bibira. Ilang ko sa kamay ko yung pastor naman yumaman No? Gusto ko yumaman. Ko, Lord, babago ako ng ship. Kahit nag-Bible school ako, bago ako nag-ship. So, nagtrabaho more or less 10 companies na pasukan. Hanggang sa finally, natawag na ako ng Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko naman. Ginawa ng Lord, kinuha. Tapos pangalawa, sabi sa akin, Lord, magpo-full time ka o may mangyayari sa'yo? Ayoko na, Lord, sige. So, mayroong mga bagay na correction na ginagawa ang Diyos sa mga anak niya para i-prove
na tayo ay belong sa family ng Diyos. Kapag walang correction ka natatanggap mula sa Lord, mag-aware ka na. Baka hindi ka anak ng Diyos. Kadalasan ng mga bata, di ba? May mga bata tayo nakita na wala tayong karapatan na palutang yun. Wala tayong karapatan na pagsabihan yung mga kabataan. Kasi bakit hindi natin kapamilya eh? Di ba? Pwede tayong awayin ng kanilang pamilya, pwede tayo naman demanda kung mag-a-action tayo against them, against him. So yung lamang mga nakapaloob sa pamilya natin, meron tayong karapatan na paluin, di ba? Mga bata, meron tayong karapatan pagsabihan, ganun din ang Diyos. Kapag wala po tayong koreksyon na tatanggap mula sa Diyos, mag-aware tayo. Baka hindi pa tayo kapamilya ng Diyos. Sabi ng letter B, God of order and His family must be under His discipline. Ang Diyos daw ay Diyos ng order at ang kanyang pamilya ay kinakailangan dumaan sa kanyang disiplina. Alam niyo po, problems in the lives of God's children have a purpose. Alam niyo po, lahat po problema sa buhay po ng pamilya, sa anak ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, may mga layunin. Alam niyo, no? Ang isang tao kasi isang Kristiyano, alam natin, ayaw ng Diyos na tayo maging mahirap eh. Ayaw ng Diyos tayo magdildil ng asin. Ayaw ng Diyos tayo mangutang. Sabi, tayo'y ulo, hindi tayo buntot. So ayaw ng Diyos na ang kanyang anak ay dumanap ng kahirapan. Kadalasan sa umaga, magpe-pray ka. Lord, alam mo, kahirapan. Alam mo, Lord, na marami kaming pagkakautang, wala kaming pera. Sa tanghali, magpe-pray ka uli. Lord, alam mo financial problem namin, alam mo karamdaman, may mga Pagdating ng gabi, magpe-pray ka ulit. Dumarating ang blessing, di ba? At kadalasan, kapag dumating ang blessing, ganito ang nangyayari. Yung dating umaga, nagpe-pray ka ala Daniel, sa tanghali, nagpe-pray ka ala Daniel, kasi si Daniel, ganun, three times a day. Pagdating ng gabi, nagpe-pray ka uli. Pero nung dumating ang isang malaking blessing sa'yo, instead na mag-pray ka sa umaga, iniisip mo agad, may lakad ka. Naku, meron nga pala ako pupuntahan sa SM, bibili na ako importante. Pagdating sa tanghali na imbis na magpe-pray ka, kakain ka, busog ka na. So, nasa isip mo, lahat puro materials. Pagdating ng gabi, wala ka ng oras din para manalangin kasi kagawin sa pagkain, kainam. So, lagi ang laman ng ating isip nawawala doon sa sirkulasyon na lagi nating everyday. Kadalasan ganyan po. Alam niyo minsan ito ilang beses ko po sinasabi sa inyo. Kadalasan minsan ang nag-trigger po sa atin ay lumayo sa Diyos. Yung blessing na rin tinatanggap natin. Kasi hindi tayo marunong lumangoy. Minsan, blessing na natatanggap natin, tunod tayo. Isang kaibigan ni Bensi, kasama niya sa trabaho, nagsabi sa kanya, alam Brad, mayroon akong dating amo, 2, na artista nang galing sa kahirapan. Nung yabang, kala mo kung sino. Lahat kami mga staff pinagmumura pag nagkamali. Sobrang nayabang niya. Kinain na siya ng kanyang kayamanan. Kinain na siya ng popularity. Alam niyo, ganyan ang tao. Minsan nilalamon tayo ng tagumpay. Minsan nilalamon tayo ng kasaganaan sa buhay. Minsan nilalamon tayo ng success sa buhay natin. Kasi bakit hindi tayo marunong lumangoy eh? Nalulunod tayo sa kayamanan, tayo sa karanyahan, nalulunod tayo sa katagumpayan. Kasi po, hindi tayo marunong lumangoy. At minsan, gusto ng Diyos i-bless ka, kadalasan, yung blessing na yun, ang nagiging trigger pa para mapalayo ka sa Lord eh. Anong gagawin ng Lord? Kung dati nagpe-pray ka sa Lord, umaga, tanghali, gabi, bibigyan ka ng blessing, bigla nakalimot ka sa prayer mo, anong gagawin ng Lord? Gusto ka ma-bless ng Lord, kung yun ang magiging trigger para lumayo sa Kanya, hindi na gagawin ng Lord. Hahayaan ng Lord na manatili ka sa ganyang sitwasyon mo na sa ganun, patuloy ka, tatawag sa Kanya. Gusto niyo ba lagi tayo walang pera? Para lagi tayo sa Lord? Gusto niyo ba lagi tayo may utang? Lagi tayo may karamdaman? Para lagi tayo nanalangin sa Diyos? Hindi, di ba? Huwag na nating hintayin na yung blessing, yung success, yung kasaganaan na dinadanas natin ang magti-trigger para tayo lumayo sa Diyos.
Kristiyanong, okay, maingit sa kanila. Kasi marunong silang lumangoy. The more God bless them, the more they become closer to God. The more na pinapapala sila ng Lord, the more na nagpapagamit sila sa Lord. The more na binibless sila sa Lord, ng Lord, the more namata sila sa church. Tayo hindi, makaranas lang tayo sa blessing. Tanda mo, per Sunday absent. Mag-SM. No. May bibiling sa essay, may katagpuan, kakain. Kadalasan ganun mentality natin eh. Kaya gusto man tayo i-bless ng Lord, gusto man tayong bigyan ng success ng Lord, minsan naunsa mi yun. Kasi yun ang nagtitrigger para lalo tayong lumayo sa Lord. Dapat hindi ganun. Kaya marami, hanggang ngayon, sabi na, Lord, bakit ako ganito? Eh kasi nga eh, kung na Lord, lalayo ka sa Kanya eh. Naku niya. Yun ay sandali. The more na i-bless ka ng Lord, the more na lumapit ka sa Lord. The more na binibless ka ng Lord, the more na magpagamit ka sa Lord. The more na more blessing ang binibigay niya sa iyo, the more na magbigay ka, the more blessing sa gawa ng Lord. Tandaan mo, sooner or later, makikita mo lang buhay mo. Isang successful when it comes in financial, when it comes in leadership, when it comes in career, makita mo ang success mo. Kasi, the more na binibless ka ng Lord, the more na nagpapagamit ka sa Kanya. Did you get me? Nakuha niyo pong punto. Yung po isang dahilan. The problems in the lives of God's children, iba po, mayroong daklam. Sabi, this purpose is to make us like Jesus. Romans 8:28, 29. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang line. Ang sabi nga, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. That all things work together for God to those who love Him. Diba? Lahat, this purpose is to make us like Jesus. Kaya po nangyayari sa buhay natin yun. Gumagawa ang Diyos sa pangyayari sa buhay natin. Nang sa ganon, ay para makasama at maging mabuti tayo sa harap. Sabi ng letter C, chastening is a evidence that we are in God's family. Ito po. Yung daw chastening, yung correction ng Diyos, ay ebidensya na tayo po ay pabilang sa pamilya ng Diyos. Alam niyo po, si St. Paul, nabasa niyo sa Bible yung St. Paul, sabi niya, I have thorn in the flesh, di ba? Meron akong, sa Tagalog, Brother Lil, meron akong karamdaman tinik. Di ba? Sabi ng mga scholar, and I believe, yung daw thorn in the flesh ni Paul, sabi niya, how many times has prayed to God that this thorn in the flesh, pagalingin niya ako, pero hindi niya tinatanggal eh. Alam niyo po, naniniwala ko, yung thorn in the flesh na sinasabi ni Paul, ang resulta ng kanyang pagkabulag. Di ba nakita niyo nung kinatagpo niya, di ba papunta sa Damasco, bumaksak sa kabayo? Di ba nasilaw siya? Nabulag siya, di ba? Pinapunta sa kay Ananias for 3 days nabulag siya. At yun ang isang nanging dahilan kung abong mata ni Paul. Kaya nandiyan siluk-siluk ang sumusulat ang writings sa dinidikta niya. Yung mga writings niya, siluk ka nagsusulat. So yung thorn in the flesh na sinasabi ni Paul na bakit ayaw tanggalin na Lord, ang dahilan nun, yung pagkalabo ng kanyang mata. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pwede naman, si Paul nga na may na may mga sakit. Bakit yung kanyang karamdaman, hindi niya mapagaling? Alam niyo kung bakit? Kasi yung thorn in the flesh na yun, hindi tinatanggal ng Diyos at tinahayaan ng Diyos na manatili kay Paul. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung trigger para si Paul ay maging mayabang. Nako niyo po. Kasi tingnan niyo si Paul lang ang tanging tinawag ng Diyos sa disciple, alagad sa mga hinti. Only Paul. Ang 12 disciple tinanggap para sa mga Hudyo. Nakuha nyo? Si Paul lamang ang disciple na tinanggap ng Diyos para sa mga hintil. Si Paul ang nagpioneer ng 12 na mga churches sa Asia Minor. Sa hanggang ngayon, may mga churches ngayon, nagsimula ito doon sa pioneering ni Paul. No, Asia Minor. No, sa Philippines, sa Corinthians. Yan ang mga pioneering church ni Paul sa Galatia. At hanggang ngayon, nabahagi tayo nung simbahan na ito, itong simbahan na ito ay naging resulta ng pioneering ni Paul. At alam ni Paul, malaking ministry ang binigay sa kanya ng Diyos at alam ng Diyos na darating araw, baka magmalaki si Paul.
Nakuha nyo? Baka magmalaki si Paul. Ako ang disciple na pinadala ng Lord sa mga hintil. Magmalaki siya eh. Kaya tinatanggal ng Lord kay Paul yung thorn in the flesh na yun sapagkat yun ang nagiging hinder para si Paul ay hindi magmalaki. Nakuha nyo po. Minsan ganun. Si Paul Yonggi-cho, ang isa sa pinakamalaking local churches sa South Korea. Noong 1997, naging textbook namin sa Bible School yung kanyang books na Church Growth by Paul Yonggi-cho. Going to 1 million ang member niya 1987. Dati sa local church lang na ng branches ng local church. Ilang mga bases ang sumusundo nun sa San lugar. Ilang doon sa church na ilang service ang ginaganap. Pero meron siyang isang bagay na sinasabi niya na katulad din, relevant, katulad kay Paul. Sabi niya, meron akong sakit eh. Ilang beses ko pinag-pray sa Lord, natanggalin itong sakit na ito. Ayaw niya tanggalin. At siya na mismo ang nagsabi kung bakit ayaw tanggalin ng Diyos yung karamdaman niya. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, and then finally I realized, kaya pala hindi tinatanggal ng Diyos itong karamdaman na dinadalain ko sa Kanya. Kapag natanggal ito sa maging dahilan para magmalaki ako sa ministeryo. Minsan ganun tayo. Minsan, pinahintulutan ng Diyos na dumanas tayo, karamdaman, kahirapan, no? Circumstance sa buhay natin. Baka mamaya kasi kapag nawala na yung mga yan magmalaki na tayo sa sarili natin. Sabi, we should do trusting as evidence to our Father's love. I-view natin yung correction ng Lord na isang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo po, nangyari kay Job, ay hindi natin literal masabing chastening kasi wala naman siyang ginawa talagang kasalanan eh. Alam niyo yung nangyari kay Job? It's being unfair to him, sa totoo lang. Kasi nagkaroon ng deal, nagkaroon ng argumento, nagkaroon ng deal si Satan tsaka sa God, di ba? Anong sabi ni Satan sa Father, sa God? Kaya ka lang naman pinaglilingkuran yung Job na yan. Yung muna, kasi ibinibless mo eh. Wala nga lang si Job noon, hindi niya alam yung conversation between God and Lucifer. Sabi ng Diyos, sige, anong gusto mangyari? Subukan mong yun yan. Ewan ko paglingkuran niya. Sige, gawin mo lahat ng pwede mong gawin. Pero isa lang, hindi mo pwedeng gawin sa kanya, kitilin mo ang buhay niya. So, ginrap ni Satan lahat ng pagkakataon. Pinatay ni Satan yung mga livestock, pinatay ni Satan yung 10 anak na, ilang anak na, pinatay lahat ni Satan yun. Yung babae, tsaka mga lalaki, mga anak, pinatay lahat yun. Kung bakit nagtira pa sa Satan ng isa? Talagang galing ni Satan, matalino eh. Alam mo kung sino tinira? Sino? Yung asawa niya. Hindi pinatay ni Satan. Bakit? Kasi yung asawa ni Job, na tanging magbibigay sa kanya na encouragement, magbibigay sa kanya ng comfort, doon sa kanya dinadanas, hindi ginawa ng ginawa niya. Sumpay mo na ang Diyos mo, mamatay ka. Di ba sabing ganun? Imbis na inaasahan ni Paul, ni Job, yung kanyang asawa, ang magko-comfort sa kanya, asawa niya pa nga mamatay ka na. Ano yung sumpay mo yung Diyos mo? Could you imagine? Naging kakampi pa ni Satan. Talino si Satan, no? Pero aside from that, wala ka man lang nadinig na kahit na isang bagay na mono. Unfair kay Job. Si Job, Lord, unfair. Wala naman ang kinalaman sa usapan niyo ni Satan eh. Kayong dalawa nag-usap, pati dadamay niyo ako. Ang ganda-ganda ng buhay ko. Yung mga livestock ko, yung mga anak ko, ang ganda-ganda eh. Bakit niyo ako idadamay sa usapan niyo? It's being unfair. Nakuha niyo po. Pero wala man lang ikaw madidinig kay Job. Na niya, Lord, ano sabi niya sa asawa niya? Walang pangit na bagay na nanggaling sa Diyos, pawang mga mabubuti. So, sa kabila ng lahat, Lord, yung evidence, ng obedience ng Job. Ano ginawa ng Job anong ginawa ng Lord kay Job? Muli niya balik yung kayamanan na nawala kay Job 3 times yung kanyang mga livestock. At nagkaroon uli siya ng magandang mga anak na babae at lalaki. Nakuha niyo. Walang nakita ang Lord na kahit isang murmur man lang sa bibig at kaisipan ni Job. Why? We should view chastening as a evidence of our Father love.
Naku niyo po. Kung hindi niya tatalima tayo sa Lord. Nagtatampo tayo sa Lord. Lord, ano bang ginagawa ko? Dati saga-saga ng buhay ko. Ba't ako ganito? Dati hindi naman ako ganito. Ba't ako nagkaganto? Marami tayong mga katanungan na kadalasan hindi natin inaalam talagang kalooban ng Diyos sa atin. Sabi nga, number 3, nga pala, sa Hebrew, no? Yan, sabi niya, chastening isn't pleasant but proves we are in the faith. Sabi nga nun, sa loob ng maikling panahon, disipline tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, iwit tayo ng Diyos sa natin upang tayo maging banal. Ang tulad niya. Tingnan po natin number 3. What delights God about His children? Ano ba ang kaligayahan ng Diyos patungkol sa kanyang mga anak? God is delighted with our obedience, response to His love. Bigyan ko ng isang sample, no? Bakit si David ay tinaguri ang malapit sa puso ng Diyos? Why David's called a man after God's own heart? Yeah. Why? Bakit? Alam niyo ba ni David, di ba? Sa Psalms, nababasa niyo yung buhay niya nangyayari sa kanya. Bakit? Bakit si David tinagurian a man after God's? Tinagurian siyang malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi si David, kapag siya ay nagkakasala, lumalapit agad sa Lord. In fact, one time nagkasala siya, di ba, namatay yung anak niya, pinagpas niya yung anak niya, naglagay siya ng mga abo, no, sa ulunan, na kanyang mga subordinate. Kahiyan sa hari yun. Parang lapas kanyang ginawa niya, lapas tangan sa kanya, biro mo, maglalagay ka, magugulong ko, nandyan yung mga subordinate mo, nakatingin sa'yo. Hindi pinapansin ni David yung wala siyang pakialam. Ang kasalanan niya, kinakailangan ko, kinakailangan ko, mag-fasting sapat na kagawa ko na isang malaking kasalanan sa Diyos. At every time na makakagawa ng kasalanan sa David, lagi siya lumalapit sa Diyos. At every time na hindi niya kailangan, hindi niya nakakakayahan niya na ano yun isang bansa o ano yun yung kanyang kaaway, lagi siya lumalapit sa Diyos, lagi siya humingi ng tulong sa Diyos. Inaano niya sa Diyos yung kanyang kahinaan. Pinapakita niya sa Diyos yung kawalan ng kwento niya, pinapakita niya sa Diyos na kailangan niya yung presensya ng Diyos. Sabi niya ng Psalms, di ba? 23. Lord is my shepherd. Pinapakita ni David, mahina siya, bagamat siya naging hari. Pinapakita niya sa mga subordinate niya, pinapakita niya sa mga Israelites, sa magitan ng kanyang sulat, na bagamat siya hari, siya pa rin ay nagilid pa rin ay umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil doon, siya a man after God's own heart. Tao na malapit sa puso ng Diyos. Ako niyo po. Alam niyo, hindi naman tinitingnan ng Lord kung anong mga bagay accomplish natin eh. Hindi rin tinitingnan ng Lord yung mga failures natin sa buhay. Ang tanging tinitingnan ng Lord, yung aminin natin ang harapan na wala tayong magawa kung wala sa atin. Aminin natin sa Diyos sa kanyang harapan yung kasalanan natin. Aminin natin sa Lord sa kanyang harapan na hindi tayo magiging successful sa larangan ng bagay nito kung wala ang tulong niya sa atin. Yun lang. Tandaan natin. Ano man ang mga bagay na asa sa buhay, magkakaroon ito ng katuparan. Why? Because God is delighted with our obedient response to His love. Sabi letter A, God is delighted with our obedient response to His love. Yun nga, diba? Sabi letter B, God is delighted when we learn from His correction. Ang Diyos ay natutuwa kapag tayo ay natututo sa Kanyang mga correction. Sino po dito ang pinalo na ng Lord? Taas ang kamay. Totoo. Ako pinalo na ng Lord. Okay, may yasin dito pinalo ng Lord. Di ba sa pagpalo sa atin ng Lord, meron tayo. Yun ay isang purpose. Ang isang purpose sa correction ng Lord ay para tayo ay matuto. Di ba? God is delighted when we learn from His correction. God is delighted when His chastening produces holy living.
natutuwa, nagagalak kapag ang kanyang pagkukorek ay nagpo-produce ng banal na pamumuhay. We should never weary of God's correction. His goal is to develop obedient children who can be pleasant. Letter D, have you experienced the chastening of God? Sabi nga sa inyo, sino ba ang pagkukorek sa inyo na Lord? Alam nyo, kung wala pa kayo natamang correction mula sa Diyos, magtaka kayo. Baka hindi ka pa anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, every time tayo po ay nakagawa ng kasalanan, kinokorek tayo ng Lord. At hindi masama yung correction ng Lord ngayon. Kinokorek tayo ng Lord para tayo ay matuto doon sa kasalanan na ginagawa natin. Tumatingi tayo ng kanya. Have you experienced chastening of God? Have you responded to God's correction? Ano po nating conclusion? Sa mananting sa akin niyan, gutom na raw siya. Have you ever experienced God's corrections is a family matter? Yung nga sabi, the correction ng Lord ay family matter. God's correct us because He family matter. Magkaiba po yun, di ba? Sabi yung God correction doon ng Diyos sa family matter at kino-correct tayo ng Lord kasi family matter tayo. And then letter C, how will you respond to the work of God in your life today? Paano po tayo mag-response sa pagkilos ng Diyos sa buhay sa ngayon? Tumayo po tayo lahat. Dakilan Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa munting mensahe na ipinagkaloob mo sa amin sa araw nito. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy, Lord, na tinuturuan mo kami at tinutulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakamali. Salamat, Panginoon, sapagkat namatay ka sa puling na buhay. At dahil dyan, lahat ng kasalanan namin ay may kapatawaran. Salamat sa kamatayan, muli mong pagkabuhay sa krus, sapagkat dahil dyan, kami ay mga naging anak mo. Salamat sa kamatayan, muli mong pagkabuhay sa krus, sapagkat dahil dyan ay nireconcile mo ang tao at ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay po namin. Dalayan ko po, Panginoon, aluman ang mga karamdaman na meron ng mga anak mo sa mga oras na ito, Lord, ay patuloy na nilalapit ko, Panginoon, sa iyo. Tinatalian po namin sa pangalan ni Jesus lahat ng karamdaman na patuloy na maalipin sa amin. Alam namin, Lord, na hindi mo ito kalooban sa amin. Yes, We Lord. fight in the name of Jesus to come out Jesus' name. right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, dalangin po namin ang healing power mo, ang sumaamin, ang dalangin po, Panginoon, ang kapanatagan ng aming isipan at ang patuloy na kagalingan nito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang sa aming buhay. Alam, Panginoon, ang pangailangan namin financially. Alam mo ang aming mga utang. Alam mo ang aming yaran. Alam mo, Panginoon, namin sa araw-araw, baon ng bata, pagkain. Panginoon, alam mo ang mga bagay nito. We know that you are our provider. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming provider. Kung kahit, Lord, inalalapit namin sa iyo, Panginoon, na lahat ng experience namin, Yes, Lord. Panginoon, sa aming buhay. Lord, dalangin po namin, Lord, yung pangailangan din po, na ito. Yung bayad, ente, sa tubig, yung aming kinakain, Lord, every Sunday lunch, lahat ng mga expense, Lord, pit namin sa iyo, Lord. Lord, going to provide, Panginoon, para sa simbahan na ito. Tulungan mo rin, Lord, as a part, as a member, and we are a church, we are a part of this family. Yes, Lord. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na magbigay Yes, sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, at Panginoon, sa aming gawain. Ito po aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good po and God bless. Manatili po tayo nakatayo. Yes, praise you, Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan.
pagmamahal at pagdakila alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Yes, hallelujah. Praise you, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Maraming salamat sa presensya mo. Ikaw ang aking kalungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasanin ay naglalao sa ating pagtatagpo. Ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan at pagsamba, pagmamahal at pagdakila alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan at pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Hallelujah. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Praise you, Panginoon. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Hallelujah. Amen. Ay po yung umupo na. Meron po tayong onting pagkain po. Pa-wait na lang po. Maraming salamat po. Ay, kain po muna. Ha? Kung dali na lang. Sa ano? Pwede ka na sa... Sige, okay. Kumilos. Sikit.